Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Iskalon kan edipisyong nasulo. Mientras tanto, rarelabanan ka mga kandidato sa enterong Pilipinas ang lampas sa 18,000 na elective position sa 2025 national as in local election, sabi sa datos kang Commission on Elections Comelec. May kabirugan 18,280 na pwesto na binasakop sa 14 pwesto sa 254 distritong pangnasyon na paglalabanan. Ang mga national position, dosing senatorial sets, 63 na tukawan para sa party list representatives, as in 254 tukawan para sa congressional district representatives ang makukuha. Para man sa mga lokal na eleksyon, ang bilang ka mga makukuha ang pwesto, yung 82 na gobernador, 82 na vice-gobernador, 800 na miyembro kan Sangguniang Panlalawigan, 149 city mayor, 149 city vice mayor, 1,619 miyembro kan Sangguniang Panglungsod, 1,493 municipal mayor, 1,493 municipal vice mayor, 11,948 na miyembro kan Sangguniang Bayan, 25 miyembro kan Barm Parliament, as in 40 Barm Party Representative. Ang 254 national position sa distrito, iyo ang mga binasunod sa National Capital Region, 33, Cordillera Administrative Region, 7, Region 1, 12, 12 sa Region 2, 24 sa Region 3. Ubuson tayo para maaraman nito kung isay ang riyon na may pinakadakon na representante naman sa Kamara. 31 sa Region 4A, 8 sa Region 4B, 16 sa Region 5, 12 sa Region 6, 11 sa Negros Island Region, 14 sa Region 8, 11 sa Region 9, 14 sa Region 10, 11 sa Region 11, 10 sa Region 12, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, asin man sa Caragir Region siyam. Karang record na September 17, nakapagristro ng kabilugan na 6,250,050 na bagong rehistradong botante ang Comelec kung saan 3,214,403 ang babae asin 3,035,647 ang lalaki. May pinakahalangkaw na bilang ka mga bagong botante ang Calabarzon na may 1,041,179. Sinusunod na ini ka National Capital Region kung saan ang mga botante para sa midterm election sa Mayo taon 2025 nagpunta ng record na Pebrero 12 matapos sa Ngunyanal daw, September at 30. Sinabi ni Comelec Chairperson George Erwin Garcia ng September 30 deadline kan voter registration dahil na papalabaon o magkakagwapa ng extension. Alas 5:18 ang oras o 13 ang oras sa atong unyan. Nangapunan kasugma si Senadora Risa Ontiveros sa Department of Foreign Affairs pati naman sa Department of Migrant Workers na ibalik na sa Pilipinas ang kanakol ng mga Pilipinong nasa Lebanon sa urong na madaling panahon. Sigun ko Ontiveros, dapat may mga nakalatag na contingency plans ang mga ahensya in kaso maglala ang sitwasyon duman. Nagtutubod si Ontiveros na ginigibok ang gobyerno ang kabos para masiguro ang seguridad asing kapakanan ka mga OFWs sa tahaw kan nagalang tensyon. Nangapunang paman senador sa mga OFWs na makipagkunidar sa imbada sa urong na madaling panahon. Sa kunyan, importanteng salbado makapuli ang mga Pilipino sa Pilipinas. Ini ang Kakabuni Network News. 14 magalampas ang oras na alas 5. Aramon tayo muna mga bareta magaling ko dyan sa mga pagkiriba sa luwas.
20 cottage, sarong-harong, dasulo, sa Manuaan, Kampasakaw, Camarines Sur. Report na haliki Mike Gravito. Mike. Inuli naman sa daing likay na paggatong sa panahon in maduros na panahon interong nabo. Ana 20 pedasong cottages asin kinaputan man in kalayo ang sarong residential house makalis na magbungkaras ang sarong kasulo sa barangay Balogo sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur. Sa report gikan sa BFP Pasakaw pasado alas 3 nin maghon kan aldaw nin Sabado kan magkaiguan nin kasulo duman sa Zone 1 barangay Balogo Banuan kan Pasakaw. Nabayan subuot kan dahin na pigpangaranan ng mga beachgoers ang pinagpuunan na bonfire kung sain sa kusog kan duro sa bagat ang mga cottage kan Arlene's Beach Resort as in Emerald Amador Beach Resort ang pinagkaputan kan kalayo na naging dalan para magkaribok ang mga residente sa lugar kung kaya tulos na nag-apod sa BFP Pasakaw. Makalisman subot maresibi ang apod. Dapit sa nangyayaring kasulo, tulos nagresponde ang nasulo-sulong fire truck kan Pasakaw as in nagpasiring sa lugar. Bilang pagpapasiguro, nag-abot pa ang mga taga-BFP Pamplona as in taga-BFP San Fernando tanganing magtabang sa pagsigbukan kalayo. Makalisman ang haros 2 oras na ideklara nga fired out kan mga bombero ang nakasulo na nagwalit nin danyos na nasa 150,000 pesos. Mayo man, report na nakulgaan sa nangyaring insidente. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Sa Sangguniang Kabataan Federation President Jefferson Felix nagpaliwanag kung tano siya tig-block sa Facebook page kan National Youth Commission. Baretali Kimbayko Garcia. Nangalas na lang na ang SK Federation President kang syudad Canaga kang dain na ma-search sa Facebook ang page kang National Youth Commission dangan na-discover niya na lang na tig-block na pala siya. Ini matapos na makipagdiskusyonan online sa indang tindog kanday ninda pag-uyon kang federasyon sa term extension ka mga sangguniang kabataan officials sa kakapasar lang na federation resolution na nag-o-oppose sa 5 hanggang 6 na taon na termino ka mga SK officials na isubot uyon. Sinda Felix sa indang entrevista hulita posibleng manaig ang mating politika sa mga binis. Apwer pa kayan ang day pagtawning pagkakataon sa iba na makapagsurvey. Kung susubadaon da kaya, sabi ni Felix ang edad kang SK voters na 15 to 30 years old, dangan ng official sana, pun 18 to 24 years old sana, tibaan hugakan ng magparehistro o magboto ang mga botante sa SK. Hagid naman sa SK national officials, dangan sa National Youth Commission, na dangogon ang sa indang hinaing. Mientras tanto, padagos na dinadangog, asin pasado na nga ni, ang pagbasa ka na samit na propestong postponement sa irarap kang House Bill 10747 asin Senate Bill 2707. Dagdag na bareta sa lado lokal ini si SFG Sir Mike Garcia reporting. Ini ang Kakampi Network News. Update tayo sa Pag-asa. Nakabati na ning violent winds ang Batanes as in northing subaga na parte ng Babuyan Island hulima sa bagyong Julian. Sa kanya nakabandera ang signal number 4 sa Batanes as in northing parte ng Babuyan Island. Sigun sa Pag-asa, uri na sini pa na bagyo sa karagatan na sakop ng Balintan Island, Kalayan at Cagayan. Nanadar kaniyang kusog na duros na abot sa 155 km kada oras sa rin sa Tahaw. Asin ang kasderes niya 190 km kada oras. Maluya ang paghirukan na sinambit ng bagyo, pasulnupan sa likas na 10 km kada oras. Nakapanay naman ang mga minasod na lugar ang tropical cyclone wind signals. Signal number 3 sa nagkaperang parte kan Babuyan Island, northeastern portion kan mainland Cagayan. Mientras tanto, signal number 2 sa nagkaperang lugar sa mainland Cagayan, Apayao, Ilocos Norte. Number 1 sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora. Ang northern as in eastern portion kan Nueva Ecija, Pantabangan, Science City of Muñoz. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng umabot pa sa super typhoon category sa aga. Oktubre 1, bago magluwas sa Philippine Area of Responsibility, pasiring Taiwan, ang sinambit ng bagyo. Yan po ang pinaka-latest. Mientras tanto, nagpalawas ng payag ang Philippine Military Academy Batikas Class of 1983.
Pag-umaw, o nagkataon ng pag-umaw sa pagpapasalamat sa House Quad Committee. Ini matapos maritirmiran sa investigasyon ang mga nasa likod ng pagadan sa Senang Vista na si retired General Wesley Barayuga kanitiligod na July 2020 mentras na nila nakatukaw bilang Philippine Charity Subsidies Office Board Secretary. Sa ikapitong pagdagog kang House Quad Committee, emosyonal na pigasaysay ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza na sinugo sinda ni Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo na likidaron si Barayuga. Sa istorya ni Mendoza, sinabi ni Leonardo na ang sugo haliman sa dating PCS o General Manager as in retired Police Colonel na si Royina Garma karibay kang kantidad 300,000 pesos. Sa pahayag kang PMA Matikas Class of 1983, uri sa tultol na pagkatrabaho kan Quadcom, nabuhay ngunyan ang paglaom na matawan hustisya ang pagkagada ni Barayuga asin mapanimbag ang mga tunay na may sala. Bilang kasimbagan, pinasalamatan man ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kumpiyansa sa House Quad Committee kang PMA Matikas Class of 1983. Siniguro man Romualdez na ipapanagos ka mga biyembro kang Quad Committee ang pagharap ng kalutuhan asin pagtulod nin hustisya. Sa katakod na bareta mga tugang, pigsugo naman ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang pagbubukas ng investigasyon sa kaso kang pagadan kay Philippine Charity Subsidies Office Board Secretary Wesley Barayuga. Ang payag ni Marbil matapos ang testimonyan ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza sa nagpapanagos na pagpapanagos kang House Quad Committee hearing karagtarikod na September 27 kung saan itinutok doon niya sinda Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo asin dating PCSO General Manager Royina Garma layo ang nagpaupirar tagaling gadanon si Barayuga. Si Mendoza ang sumut nagsugo nin pagadan mientras na si Garma ang nagtao maling intelligence sa operasyon. Hulita imbelto sumut si Barayuga sa iligal na droga. Huli sa seryosong aligasyon, sinugo ni General Marbil ang CIDG na pakinutan ng investigasyon asin i-re-evaluate ang gabos na ebidensya huli sa mga bagong testimonya. Pigsugo man ang pagipagtabagan sa iba pang mga ahensya tagali masiguro ang transparent asin bayong pinapabura na investigasyon. Siniguro pa man kang PNP Chief sa publiko napapanimago nila ang tunay na may sala sa paggadaan kay Barayuga na mayong kinakatakutan o pinapaboran. Matandaan si Barayuga, pinadil, lunad kang sayang SUV, kanaka motorsiklong suspect sa kanabaan kang Shoe Boulevard, Mandaluyong City, kanagdalikod na Hulyo 30, taon 2020. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:23. Balikan ta mga bareta halipas sa luwas kunyan. Para padyak arestado sa illegal na droga sa sarong operasyon na piglansar sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Report na yan, halik kay Junel Cuba. Junel. Sa paragos na sulong kang kampanya kan mga autoridad laban sa illegal na droga sarong para padyak anda pinagdadakop kan mga autoridad sa pinagibong drug bypass operation yan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur alas 7:45 na pagkabanggitan na nakalinsnal daw kan Sabado kan ikinasa kana mga miyembro sa PNP ang sarong drug bypass operation laban sa sarong para padyak sa pinagbistong si Buboy Castro tagadyan o 30 9 anyos taga dyan sa Zona 3 sa Barangay San Antonio, Pili Camarines Sur and bypass operation gilibo mismo sa gilid na kanda munisipyo kanda Banwaan kan Pili sa may lugar kanda San Juan, Pili Camarines Sur kung sa sarong miyembros kanda PNP anak sagin-sagin na pusher fire asin luminunad sa parapadyak tanganing ini bakalanda named ipinagdapa pangalan na bulong na kantidad na 500 pesos sarong plastic sa singin na shabu
asin pagkatapos na ipasa ka na nasambit ng suspect sa miyembros ka na PNP ang sinambit ng droga, digdi na siya pinagramalan asin kinapkapan kan mga pagiribang mga miyembros kan pulis. Nakuha pa sa iya ang apat na plastic sa siya na may lauga ni Shabu. Ang pagkakarecover kan 500 pesos na drug type money ang suspect. Ada tiga maman-mananakan na mga autoridad ni Nulikman kanda mga barata na pinapaabot man natin na sa iyang mga kapariyo para padyak sa mga miyembros kan na PNP. Ada suspect nakatulungan dyan sa ipatura kan pulisya sa Banuan kan Pirik sa Baridisura. Ngunyan na pagkaga, isasampaan kaso sa iya sa pagbalga kan Section 5 and 11 kan Article 1 kan Republic Act 9165 o ang tinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, General Cuba, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:25 ang oras na ngunyan. Bigbuyagyag kan Chinese spy na si Xi Xinjiang. Na taon 2016, kan magpuon ang pagsubaybay nila sa Pilipinas kung saan nakatrabaho niya si dating Banban Mayor Alice Go. Sa payag ni Xi sa Al Jazeera documentary, sinabi kani na nagkakaso siya sa China asin pinaparistar sa kasong illegal gambling. Pinangkakuan siya kan sayang recruiter na ibabasura ang sayang kaso kung riresibiyon ang intelligence o ako ng intelligence work. Digdi na nagpuon na ang sayang pag-spy kay Baran Sigo para man sa Ministry of State Security kan China na sumot secret police agency kan Communist Party. Biga segundahan man ni Xi ang investigasyon kan Senado na purong Chinese si Go na ang ina si Lin Weijie. Sigun pa si nakapalaman sumot sa record na si Go Waping nag-star sa Fujian Province na lokal na address kan Communist Party kan China. Dagdag pa ni Xi, rinaut kan China ang sayang buhay ni Go. Dapat nang sabihin ni Go ang totoo. Si Xi, presente na kakulong sa Thailand asin nag-plansar ng repatriation sa China. Sigud man ki Senate President Francis Escudero, desisyon na kan Department of Justice, Patinaman Foreign Affairs kung makikipag-koordina sa Thailand authorities para mas may bisigaran ang pigbuigyag ni Xi laban sa dating alkalde kang Banban. Liwat man tinawan di Unigo na dahil abistado ang Chinese spy sa documentary. Liwat man tinawan doon ni God na bako siyang spy, bako siya nasa picture, asin na bako man siya ang sinasabing persona, kan sinambit ng tunay na spy. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Sa ibang bareta niya tungkol yan, inuobligar na kang Bureau of Internal Revenue ang kabus na mga may kontrata sa gobyerno dawa ini government-owned and controlled corporation o lokal na gobyerno as lima pang mga ahensya na magkuha ng tax clearance sa BIR para mabayadan sinda nin bilog kan sa inda mga serbisyo ang ipinabakal ng mga supplies. Pinirbahan ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. as in Finance Secretary Rap Recto ang Revenue Regulation Number 017-2024 dapit sa pagkapahilin ng tax clearance halis sa BIR final settlement kan government contracts. Sigun sa BIR, nakaparaman sa Section 23.4 kang Implementing Rules and Regulations kang Government Procurement Reform Act. Dapat isinusubitir na ang tax clearance sa bidding parang kan mga government contracts na kabugtakman sa Executive Order Number 398 Series of 2005. Dapat bayad din bilog asin sa tamang oras ang buwis ka mga may proyekto sa gobyerno asin pwedeng suspiniron kang gobyerno ang bayad pagdai. Nasa layman, dapat regular na ipinapahiling sa gobyerno ang tax clearance sa halis sa BIR asin kopya kang income asin business tax returns mentras day patapos ang pig-iimplementar na proyekto. Dahil mabasa pat ang na-report na nagadaan mientras na nagkapirapaan na ilido sa sarumbanggaan ng kotse asin pampaserong bus sa Majayjay Lukban Road sa Laguna
kasugma. Sigun sa Majayjay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga nagadan naipit sa laog kan bus. Sa presente, ginigibo panagos na ginigibo ang investigasyon kung paano nangyari ang nasambit ng aksidente. Pasirigon subot kuta sa Cavite, ang bus gikan sa Lucban, Quezon, kan mangyari ang sinambit ng aksidente na ikinagadan kan apat na mga pasayros. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras siya itong mga tugang. Eksakto alas 5:30 ng pag-aaga, mapanagos po ang bareta sa Kakampi Network News. At yan, oy marinaga man sa mga nakantabay sa mo sa FB Live. Mga parintabay niya ito dyan sa Ringgunada, sa Nabwa. Marinaga po sa Sendo. And sa mga nakatutok live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Ringgunada, sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, asinman sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Oy, ultimo ng aldaw niyang ka Setyembre 30 taon 2024, asikaso na kamo. Lumampo sa may mga laog ning amay sa silang trabaho, eskwela. Para po maiwasan niya to ang traffic, sakaan luway-luway naman ang pagluyakan, bulos kan tubig, lalo na po kan Metro Naga Water District. Mabalik kami at yan para ipanagos sa mga bareta. Digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Tugalas, lapas. Kakampi mo. Workers, tinawarin sa Oktubre 15, taon 2024 para voluntarily downgrade. Ang day ma-apply, tatawaring 59 diyas para maghali sa nasyon. As in oras man, day sinda naghali sa nasyon sa laog din 59 diyas o bago mag-Disyembre 31, ipapasalaram sinda sa deportation proceedings. Mientras tanto, matugang, gustong isa publiko ang Certificate of Candidacy ka mga kandidato para sa midterm election sa maabot na Mayo 12 taon 2025. Sigun ki Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia, ang sinampit na pahayag ginibo sa National Information Summit sa Development Academy of the Philippines sa Tagaytay City, karakterin ko na Sabado. Kabali sa mga first time feature, iyo ang pagbubugtak sa Certificates of Candidacy kang gabos na lokal as national candidates, as in certificates of nomination, as in certificates of acceptance, ka mga nominasyon kang party list, duwang simana matapos ang pagpaplansar kani. Kabali si Garcia sa mga speaker sa ikatulong aldaw na National Information Summit 2024 sa Development Academy of the Philippines, napikatindiran ka mga provincial as in regional chiefs kan media as in information bureaus kang gobyerno kang Pilipinas. Ang gabos na lugar para sa pagsusunod ng COC, pigdalaan man sa agang Oktubre 1 sa Kuda 8. Pati naman ang bilang ka mga posisyon sa kada probinsya ang ipoposman. Pagkatapos kang eleksyon, isa sa publikuman kang kumalik ang mga statement of contributions as in expenditures kan mga kandidato. Sinabi ni Garcia na makakikuha ng 771 venue sa enterong Pilipinas para sa mall voting na inuto ng mga barangay sa palibot ka mga establishmento. Mientras tanto, ang mga Pilipinong maboto sa masunod na taon para sa 12 senador, 254 district representatives, 63 na party list organization, 82 na governors, 82 na vice governors, 149 city mayors, 149 city vice mayors, 1,493 municipal mayors, 1,493 municipal vice mayors, as in mga miyembro kan city councils, mga miyembro kan sanggunang pananawigan, as in mga kunsyal kan munisipyo. Mientras tantong ang mga botante kan Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao makakapag-ilihir nin 32 na miyembro kan parlamento kang 40 party list representatives. Alas 5:44 at siyang babalikan niya ito mga bareta halis sa luwas. Mientras tanto, dawa pig-indorsar na siya kan tugang na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang senatorial candidate kang administrasyon sa 2025 eleksyon. Sinabi ni Senador Amy Marcos na matindog siya na nasulo sa paboto na eleksyon
Sa sarong video na ipinost sa sayang social media account kan nagtalikod na Sabado. Pasalamat ang senadora sa sayang tugang. Sigun saya, sa ibong subot kang anggot asin paging malupit ka nagkapira, siya depensa kan sayang tugang. Nagpasalamat man si Marcos sa Nationalista Party asin sa mga kalyado niyang panagos na nagtatangkuros asin nagkukumpiyansa sa iya. Pigiras pamang ka senadora nasa 35 taon na. Kung na magadaan sa idang ama na si dating Presidente Ferdinand Edwin Marcos Jr. o Sr. buhay na buhay. Ang mga adal kani sa iyang puso. Sa ibong kampag tindog na sulo sa maabot na eleksyon, sinabi ni Marcos, na bakong madaling magtindog na sulo sa kampanya sa politika. Matandaan ka nagtalikod na Huwebes sa September 26, opisyal na asin formal ng piganunsya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang line-up kang senatorial candidates na iendorsar kang administrasyon para sa midterm elections 2025. Alas 5:45 ang oras yato ko dyan. Balikan naman ang mga report magaling sa mga pagkiliban niya sa luwas sa isa inutang tadigiken. 18,000 na mga partokdo sa Camarines Sur nagtiripon sa selebrasyon kang World Teachers Day kanagtalikod na Sabado kung saan iniya nagkausa kan grabing abar sa buros kan trapiko partikularmente sa Banawaan kang Pili Camarines Sur. Paritangyan halik kay Maiko Garcia. Maiko. Kanagtalikod na Sabado, Petsa 28, sinagibo ang selebrasyon kang World Teachers Day sa Freedom Sports Complex, Kadlan Pili, Camarines Sur. Diyan sa Division Office, kan DepEd Camsur, nasa DC 8,000. Na mga partukdo, gikan sa elementarya, sekundarya, public and private schools, kabali naman si ALS as in locally funded teachers. Nagpo ng okasyon alauna nin hapon kung sa inang kada distrito, nagpahiling ning cultural presentation asin nagkigwa ning sorpresa aron kang parapol. Pinanginutan man ni Governor Luigi Villaperte, misya si Pressman asin Vice Governor Sal Fortuno Jr. ang programa na inaapod ang mga protokdo na Daan Sang Heroes. Ibinay naman kang gobernador ang lampasang ribong protokdo na scholar kang probinsya na nagpapadagos kan sa idang master's degree pati naman doctorate degree. Ibinareta man ang 100 million pesos na budget ng probinsya para sa edukasyon, dangan ng dagdag 5 million pesos na teaching allowance na inisponsoran din na Congressman Elry kang ikaduang distrito, Congressman Vince kang Rinconada, kabali naman si Congressman Hori kang First District, pati naman Bicol Sarap Party List. Tawaday na pili sa raffle, everybody happy. Gapos sa teachers na tawanan ng food packs. Asin tig 5 kilo ng well-milled rice halis sa Provincial Government of Camarines Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal. Ito po si SMG, Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Network News. Sarong persona sa Banawaan kang Kabusaw, Camarines Sur, arestado sa drug bypass operation. Report na halik kay Mike Labito. Mike. Ina nakapalagpas sa kamot kan mga autoridad duman sa Banawaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Ang sarong persona na pinagsasabing nagtutulod kan ipigpapangalad na bulong matapos na ini ang mahulog sa ipiglansar na drug bypass operation kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Kabusaw, pasado alas 7:08 nin banggikan Sabado, duman sa Barangay Barceloneta, Kabusaw, Camarines Sur kan isagibo kan mga personahes kan Kabusaw Municipal Police Station sa pagkikipagkoordinar sa PDEA Regional Office 5 ang nasambit ng operasyon kontra droga na nagresulta sa pagkakadukop kan sarong alias Rosel, presidente kan Banawaan nin Kabusaw. Sarong pulis ang nag-aktong push your buyer asin matarempong nakabakal sa target. Nin sarong pidaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu sa kantidad na 500 pesos. Kan magkaabutan na kan kwarta maging kan items duman na ini pinagdakop kan mga nakastandby na mga autoridad sa pagrekesa sa lawas kan nasambit ng persona na bawi sa iyang posisyon. Iyon sarong pidaso kang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money asin ang 4 na pidaso kan heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubdan shabu. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network. Sarong residente kan Regay Camarines Sur, naasal siyan, anagan sospik di Limaras na madako. Barita halik kay Junel Cuba. Junel.
Sarong residensya dyan sa Banwaan kanda Ragay Camarines-Sur anda nasalisihan kanda para ikit. Ini nangyari bandang alas 2 na pagkapon kasudma duman sa apad Ragay Camarines-Sur. Anda biktima daday naman pinagapangaranan kanda mga autoridad nagasumbong sa mga miyembros kanda Philippine National Police mantang subuot siya ana nagluwasan na kasudmang pagkapon sa sendang residensya nailing niya anda sarong suspect na luminaog sa sendang residensya asin duminiritso ini sa master bedroom kung sa ina iyaon duman nakabugtakan sarong mamahalo na cellphone asin mada anda parte mismo kanda sarong pitakang sinsilyo na may laog nin 2,000 o 10,000 pesos. Ini anda subuota nawara asinda digdi suminumbong ana nasambit ng biktima sa mga miyembros kan na PNP nahiling niya anda trupa kan na barangay official kan Lower Santa Cruz sa Ragay Camarines-Sur naghagad tulos yanin tabang kan na mabisto niya ana sambit ng suspetsado na pinagbistong si Wilbert tulos ining pinagdulok kan mga autoridad kan na barangay asinda digdi nakuha sa posisyon kanasambit ng suspetsado iyo mismo ada cellphone na napagsasadiri kan na biktima kaya dagos na ining binitbit kan na mga barangay tadod asin pinag-turn over sa hipatura kan pulisya kan Banwaan kan Ragay Camarines-Sur da inaman na recover kan mga autoridad ang 10,000 pesos na kabali sa inikit ka nasambit ng suspetsado. Ang suspect niyan nakakulong na sa hipatura kan pulisya sa Banwaan kan Ragay Camarines-Sur inisasa nga taning kasong theft o panhabon. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. 9 minutos antes, magabot ang oras na alas 6. Sumerkat na sa 1 billion pesos ang nairestrong danyos sa sektor ng agrikultura drakan makalakalis na bagyo asin habagat. Sa pinakuring datos ka National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinakapiktado ang region ang riyon kami Maropa na may 300 o 739 billion pesos na distroso. Minasunod ang Region 6 o Western Visayas na nasa 351 billion pesos asin Region 9 Zamboanga Peninsula. Mientras tanto, nasa 24,000 hektaryas ni mga pananom, arugan paroy asin mais, anapiktaran kung saan haros 25,000 na mga paraumaman ang apektado ang kabuhayan. Sa presente, nagpaparagos ang pagduling tabang kang gobyerno sa mga apektadong individual ulikan sinambit ng mga raot ng panahon na nagtama sa nasyon. Nagpatato ginaray si Vice President Sara Duterte matapos magpumesa sa iyang ina na dahil liwat na mapanagdag kan mga inot kaning tato sa lawas sa pagbisita kan na Vice Presidente sa Buskalan sa probinsya kan Kalinga kaning weekend sa dahil na sinakasayuma sa kagadan ni Apu Wang-ud nasarong sikat na batok artist sa nasyon. Istorya kang Vice Presidente, kinumusta subot siya kang ina nimpirang beses na nagpagirumdom na dahil na magpatato. Kasunod gari, 4 na beses man subot siyang kinulit kang batok artist na napirita na paunrahan na kana Vice Presidente kang Pilipinas. Mientras tanto, may imang planong liwat na magpatato si Vice President Sara asin dumasara para ibanan asaro niyang tauhan na mapatato sa sikat na batok artist. Mientras tanto, si Apu Wang-ud man na ugma sa naging pagtugot kan Vice Presidente. Si Wang-ud, sarong residente kang Buskalan na pwede man madumanan na gikan Manila sa laog din 12 oras na biyahe. Bigdigaran kang Presidential Communications Office ang mga aligasyon maparipit sa sinasabing sachet ning white substance na pig-abot kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kansarong sibilyan. Sigun sa fact-checking team kang PCO na maging mapanuri, ang naresibi subot kang Presidente kang Pilipinas sarong lapel pin kang imblin kang Partido Federal ng Pilipinas. Nagwara kaya ngunyan sa social media as yung pinag-uralayan ka netizens
ang low quality video na kuha sa official high resolution feed kang Radio Television Makanyang o RTBM kung saan mailing na may pig-abot ang sarong sibilyan sa presidente mentras nasa sarong pagtitiripon. Sabi ka nagkaberang netizen sa harap-harapan subot sa publiko ang ginigibong arabutan. Mentras tanto sa sarong Facebook reel na pig-upload kang maging mapanuri. Kanagtari ko na Sabado, sinabi linda na out of context ang nagwarak na video. Inapisuan mang kampisyo ang publiko na iwasan ang magpalakop ni mga salang informasyon na ulit madali subot ining makatauning makapatubod sa publiko. Apor kayan, sinabi ninda na maging mapagbusi si subot sa mga informasyon. Paliwanag ang hensya, ang dapit sa video, mahiling subot kang nagahalat na ang sibilyan sa pagkakataon para makapag-selfie sa presidente, asing kan dulukon ni Marcos, dumana subot ipig-abot ang lapel. Kinumpirmar kang Armed Forces of the Philippines na inikugan kan Navy kan China ang ginibong joint sea and air activities sa pakultaran kang Pilipinas, Australia, Japan, New Zealand sa parte kang West Philippine Sea. Napaganaban na ginibong kang People's Liberation Army Southern Theater Command. Ang Naval as in Air Force routine reconnaissance sa palibot kan Baudi Masinloc kasabay kang multilateral maritime cooperative activity kang Pilipinas, Australia, Japan as in New Zealand sa Northern Luzon kan WPS. Sigun kay AP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, na monitor kang AP ang mga Chinese vessels harani sa bisinidad kang exercises. Alagad ang multilateral exercise nagpadagos na mayong nangyaring kaulangan. Pinadarakan na EFP ang PRP Antonio Luna, ang PRP Emilio Jacinto, ang AW-109 helicopter as in Philippine Air Force Search and Rescue Assets sa multilateral exercise. Mientras tantong Navy's USS Howard sa Amerika, HMA East sa Sydney sa Australia, GS sa Sanami sa Japan, as in ang HMN ZS Aotearoa o Aotearoa sa New Zealand. Dagdag pa ni Padilla, importante ang demonstrasyon kang international cooperation para man sa pagkapakusog kang relasyon asing kakayahan kan magkaaralyadong nasyon. Kakampi Network News. Network News. 3 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga, siniguro ni Senate President Francis Chis Escudero na paragos na mananabitan ka mga empleados kan Senado ang Christmas bonus arog kan kantidad na itinataw ka nagtalikod na taon. Sigun kay Escudero, maayo siyang planong bawasan ang nariresibing benepisyo asin bonus ka mga empleyado kan Senado kada Kapaskuhan. Sana all. Sigun saya, may kadakulaan ang bonus na maresibi ka mga empleyado kan Senado, kaya dahil na kaipuan dagdagan pa ini. Ang kaipuan man, dagdagan ang benepisyo, dapat subot na ipagi sa merit system o basado sa merito performance kan empleyado. Daging tradisyon sa Senado ang pagdataw ng 100,000 pesos Christmas bonus. Kaya interong kinakaingitan kan ibang empleyado kan gobyerno. Nagapudan ang labor group na Trade Union Congress of the Philippines, TUCP, sa Kongreso na ipasar na ang dagdag sweldo na 150 pesos sa gabos ng mga obreros. Sigun sa TUCP, dapat na ilusot ang propestong lay, hulita bako ng bastante ang nagaganansya ka mga obreros, lalo pat nagaralangkawan ang presyo ka mga barkadon. Lampas sa 3 dekada na, subot na nag-resibing sinsilyo ang usinsilyong aumento ang mga trabador sa narumkan Regional Wages Boards na lalo nagtalbong sa pagtiyos. Sa ngunyan, panagos ang pangalap ng dagdag uning firma kan TUCP para man sa petisyon na isubitira sa Kongreso katakod ka sa inang kagadan na dagdag sweldo. Naghahanda na mga biyembro kang Kingdom of Jesus Christ para sa mga kasong piganunsyar kan PNP na ilalansan nila katakod kang search operations sa compound kang religious group na nagresulta sa pagkakaarestar kay Apollo Kibuloy, ang KOGC leader,
na naampang sa abuse o asin at trafficking cases sa mga korte sa Metro Manila. Ipinahayag na nagtutubod na itutulod kang Philippine National Police ang mga kaso. Sabi ni Criminal Investigation and Detection Group Director Nicolas Torre III, naginutan sa operasyong sa QOGC compound na nabibilig magsangat ang mga pulis ni mga kasong sedition, obstruction of justice, as in direct assault laban sa QOGC members na nag-ulang sa sainda sa pagkondusir ka sa ilang o paggibo ka sa ilang responsibilidad. Sabi ni Tori, o ipinahayag mga abogado kang QOGC na si Atty. Torion, nahulog ang mga pag-arestar kikibuloy sa season of the tribulation para sa religious group. Sa mga ultimong balita niya ko niya mga tugang, nagtaw man kasay paliwanag si House Deputy Majority Leader as in Iloilo Representative Janet Garin dapit sa nangyaring tensyon sa plenaryo. Ini sa kasagsagan kang pagdiskutir sa propostong pundo kan Department of Health. Sigun Garin, ang sinambit ng insidente sa rong unfortunate incident na nangaipuning pag-intindi halis sa publiko. Paglino pa kang kongresista ng proseso kan debate, bakong barastusan sa pakultan ka mga nagdidiskusyon ng mga legislador. Tinawando ni Garin na mainitan na paghurot kang ideya as rekomendasyon kang kada lado nangyari bentras na linalapag na maipasar ang propostong lay sa huring banggikan na sesyon. Ipinahayag kan na doktorang kongresista na minsan dahil napupugulan ang pagputok ng emosyon, oras na kakaigwa ng day parehas na opinyon sa pagkultaran kan magkuruntrahan ng mga legislador. Urog na oras na pinag-uurlayan nila ang pangkagabsa na propostong lay sa raram kan time pressure. Ginibo ni Garin ang pahayag kasunod ka marikas na sintensya sa internet halis sa sarong polarized na netizens na ang mga pananaw ang pwedeng maglaranin dahil tinutuyong danyo sa integridad kang proseso kang paggibo ng lay. Aminado man ang kongresista na baging siya naging emosyonal. Sigarin sarong health advocate na gustong mapakaray ang public health care sa Pilipinas na dahil na sakripisyo ang pundo kan DOH. Sigun pa sa kongresista, tulong aldaw ng pabalik-balik ang taga-DOH sa Kamara para mapakaray ang budget para sa indang mga programang may tao nintultol na serbisyo sa mga Pilipino. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras na mga matugang, 2 minutos na po magalampas ang oras na alas 6 din pag-aaga. Pa-break lang kami at yan, sasatuyang pagbabalik, makikibanan natin mga baretang halis sa mga kakamping radyo, mga telefon kan 99.9 WEBFM Kamsur, dyan sa Rinconada. Mga baretang halis sa partido, sabay kan KM Kakampi Partido, at mga baretang telefon man kan 91.9 BBS FM sa Naga City. Digdi lang yan mga tugang sa mga bareta sa Kakampi Network News sa Gunyampung aldaw na Lunes, September 30, 2024, huring aldaw kan bulan na Septyembre. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Ang mga ini na ipinagtatago. Tinawang doon pa kan City Legal Officer na sinda bilang mga members consumidores man gusto nindang magtabang na masolusyonan ang issue alagad. Kung ang problema yaon sa manehamiento kan kooperatiba o operasyon kani, digdi dapat maghalian kasimbagan sa problema bakong ma-officer tulos ng solusyon araw kan plano kan sarong kagawad na daiman maintindihan kung ano man agada ang pinakakaw sa kani na nagluwas na yaon mismo sa manehamiento. Tinawang doon ni Atty. Imperial na bagumang solusyon sa problema. Ang sinasabi kan Kasorgatres na maayos sindanin kontrol sa sitwasyon kaya dapat na magbayad na sana ang mga konsumidores kan Kasoreko 3 nagluluwas na habang akuon kan mga iniyan sa indang paninimbagan kaya day pigbibiklad sa publiko ang tunay na rason kan halangkaw na taripa sa kuryente. Bakong sasabihan lang po kita ng this is beyond our control and you should pay your bills na garubaga, yun na lang po yan ang solusyon digdi sa problema. Pero may ano po yan, habo nindang maging accountable sa mga ginibo ninda. Kaya daipig di-disclose kung ano po talaga ang nangyari. So ang LGU po dapat, iyo yan ang
solusyonan. Bakong itong, kumbaga, nahiling na nga ning may problema, pero i-baby ta pa, tatawan ta pa ning favor by suspending the collection of franchise and business tax. Ini po pating pag-suspend ng franchise and business tax, ang effect po kani, pag-collecta po kani, daiman talaga mamamati. Kaya kumbaga, it's a feckless exercise, it's a useless exercise na mag-impose kita kayan. Parte ng mga naging payag ni Atty. Imperial, ang City Legal Officer kan Local Government kan Siyudad ng Iriga. Sigun pa sa iya, dapat siguro simbagon ng mga kahaputan arog kan kung episyente pa ang manahimento ng kasatres, kung sinusunod ang tamang protocol o competent pa ang mga ni, dakon bakuna dapat sigurong salidahan ang manihamiento asin ang mga membros kan hunta direktiba. DWEBFF Rinconada Kakampibo Network News. Dagdag na bareta sa lado lokal. Yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Iriga City Charter Anniversary Job Fairs naging matrayumpong pinaggibo sa siyudad ng Iriga. Ginatos ng mga job hunters ang mga nag-aprobiksar sa naunambitan ng programa sa siyudad ng Iriga. Tambak ng mga job vacancies ang mga pinag-opresir kan job fair sa siyudad ng Iriga, composed ng mga local and international companies and agencies ang mga nag-offer ng mga manlain-lain ng mga bakanting posisyon sa mga naghahanap ng mga trabaho sa siyudad ng Iriga. Ang anniversary job fair na ginibo sa siyudad ng Iriga, saro sa aktibidad kan anibersaryo kan siyudad ng Iriga, pinagmarhay kan LGU Iriga sa pamamayo ni Mayor Wilfredo Rexy Oliva, katuwang an Iriga City Peso asin an enterong membros kan sanggudang panglungsod kan Iriga sa panginot ni Vice Alcalde Edsel Serrano de Maiwat na taunan nin mga oportunidad an mga mayong trabaho sa siyudad nin Iriga asin an mga naghahanap nin trabaho sa siyudad nin Iriga. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFF Rinconada Kakampibo Network News. Mientras tanto, ninhuli sa magagaya na feedbacks na nakabot sa sayo dapit sa mga solar light panels, namin nailaw sa may parte kan Maharlika Highway sa Pawili-Bula. Sayang tinawan nin direktiba ang liderato kan 5th Engineering District kan DPW sa si District Engineer Leopoldo Barrila na mas nakulan pa ang mga ini sa masunod na taon 2025. Ini ang maray na bareta na atod mismo ni Congressman Mix Villafarte kan Rinconada. Sigun kay Congressman Mix Villafarte, kay badigdi ang mga Maharlika Highway sa may parte kan Baaw, pasiring sa siyudad nin Iriga asin pasiring digdi sa Banwa Naba. Siring man, ang tinampo sa may barangay San Agustin Iriga, pasiring sa Anawan Ocampo, ang tinampo sa Tandaay sa Banwa Naba, pasiring man sa Buluang Banwa Anabato. Tinawang doon ni Congressman Mix Villaferte, dadakulang tabang ang siring ng mga panelites sa mga biyaheros na minato ng liwanag o na pagbanggi asin minato ng direksyon asin kagayunan niluli sa mga makukulor na ilaw tuyong panggi. Napakaraming feedback po na magandang nakarating sa akin dun po sa ating mga solar light panels na umiilaw sa Maharlika Highway in the Pawili-Bula portion. Ang magandang balita po, we have instructed our district engineer sa DPWH sa Rinconada area, si D.E. Polz, na mas damihan pa sa taong 2025. Ang isa po dyan is yung Maharlika Highway portion ng Baaw to Iriga to Nava Road. Ito pong isa yung San Agustin Iriga all the way to Hanawan, yung sa parting Nabwa na Tandaay to Buluang Bato, at sa iba't ibang Maharlika Highway portions sa Rinconada area. Napakalaking tulong po ito sa mga biyahero, nagpapaliwanag, nagbibigay direksyon, at nagbibigay ng kagandahan dahil po sa mga makukulay na mga ilaw tuwing gabi. So, asahan po natin to sa taong 2025. We are always open to feedbacks and always inspired to make Rinconada a nicer and better place. Parte ng mga naging payag ni Congressman Mix Villaferte kan Rinconada. DWEBFF Rinconada Kakampibo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang sarit sana si Bene de Sena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat, Benny, kay mga bareta dyan sa Rinconada. Alas 6:16 ang oras siya tungkol yan. Sa tuwid ang isunod ang mga bareta ang tinipon man kan KM Kakampi naman sa partido. Nasa linya ko dyan si Frank Sotero. Frank. Kakamping Juni, ang mga baretang tinaripon kikaligdi sa partido area.
Opisyal na pinag-anunsyan ni Congressman Elroy Villaforte kan segundo distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Presidente kan National Unity Party sa iyang pagdalagan bilang gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Sigon kay Congressman Elroy, inianda pagkasununduan kan sa iyag pamilya asin mismo kan Timuan Kamsura. Nasa ultimo na kay termino bilang kongresista, asin tangan ni lalo pagbapakusog ang mga programa sa lindong kan Ka-40 program, siniba pa mga programa aron kan infrastruktura kay na bilog, ana unabita ng desisyon na. Piantras tanto si Gobernador Luigi Villaforte banid baribay sa iya bilang kongresista kan segundo distrito sa payo kay ni Dagos Mansubot at mga pinagpunan ng mga proyekto asin mga programa lalo na sa infrastruktura hunyan na bistadong baray sa laog kan probinsya kan Camarines Sur ang mga programa sa segundo distrito. Uyan ang kumpirmasyon na yan ni Congressman Elroy Villaforte. Ang desisyon ko po ng pamilya ng Timuan Kamsur, mga supporter, ang makakapadagos ka ng programa kan Villaforte din dahil nirespeto sa Kongreso. Last time ko na po bilang congressman, so i-announce ko na ang papalit po sa akin as congressman ng 2nd District ay si Governor Luigi na. Tanganing mapadagos, madagdagan pa ang mga pinunan ko. Tanganing mapadagos man, lalo pang maging pusog, makusog ang mga programa kan Ka-40 sa provincial government. Ako naman po ang madalagang governor. At least ang tao maog na hindi lang nila maasahan na mapagpatuloy, madadagdagan pa. Parte kan mga naging kumpirmasyon mismo ni Congressman Elroy Villaforte, mientras tanto, nakataladag bagsudad naman kan sila mga sertifiko di kandidatura ang magrabang Villaforte sa primerong aldaw mismo kan filing o sa babot na petsa 1 kada Oktubre. Sarabay sindanin da Congressman Biggs Villaforte, Governor Luigi Villaforte sa kargo kongresista kan segundo distrito, asin si Congressman Elroy Villaforte bilang opisyal na kandidato sa pagkagobernador kan probinsya. Uyan liwat ang kumpirmasyon ni Congressman Elroy Villaforte. Ma-file kami October 1 around mga 10:30 in the morning. So sana makover ng media yan. Kumpleto po tayo dyan. Mag-file po tayo 5 distrito ng Camarines Sur sama mga iba't ibang local officials. Artipakan mga naging kumpirmasyon ni Gobernador o ni Congressman Elroy Villaforte. Mientras tanto, hataw na kan mga barata, delivery rider arestado sa buy-bust operation na sa Banuan kan Sangay Camarines Sur, detalles kan barata. Rene Orellosa. Matrayong po na sa gibok kan na Philippine National Police sa Banuan kan na Sangay Camarines Sur. Katuwang kan na 3rd Special Operations Unit kan na PNP Maritime Group. Sa pagkakoordinar sa PNP Regional Office 5 sa drug buy-bust operation sa Sunado sa Barangay Santo Niño, Sangay, Camarines Sur. Bandang alas 7:25 din ang pagkamanggial daw ng Sabado, upit sa 28 kada presenting bulan, at inaaristar ang suspitsado na kaidbahan sa listahan kan street level individuals. Pinagabisto ni Police Major Michael S. Albanya, hepe ka na Sangay Municipal Police Station, ang naaristar na suspitsadong si alias Nono, 32 anyos, may agum. Sarong delivery rider, asin residente ka na Sunado sa Barangay Santo Niño, Sangay, Camarines Sur. Tuwang pakiti na may laog ni na Shabu o pinagtutubo na Shabu si Rigman na Mark Money ang nakwa sa suspitsado sa pinag-sagibong pag-request sa lawas kani sa presensya kan mga mandatory witnesses. Matubang na sampitan nga suspitsado sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto sinabi pa ni Police Major Albanya, ang matrayumpong operasyon ini ang resulta man kan na parago sa sinaktibong pagkikisumaro kan mga namamanuhan sa mas pinaiwas na kampanya kontra illegal na droga, tanganing mamantenir ang katrangkiluhan atin seguridad kan lambang saro. Lugang na barata para sa Kakampi Network News, Rene Orellosa. Arrestado sa mga lalaki arrestado sa Banuan kan presentasyon Camarines Sur, detalles kan barada Dads Prado. Arestado ang sarong lalaki sa ginibong manhunt survey operation kan mga personahes kan presentasyon na Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Captain Mark Espanya, acting Chief of Police Banakalas sa pag-abang ikanakalis na September 27, 2024 sa Barangay Mabalod-Balod, Tigawon, Camarines Sur. Napasado na dakop sa visa ka na mandamiento de aresto para sa kasong panlulugos na may criminal case number 2022-6184 na pinag-issue ni Honorable Maria Angela Acompañado Arroyo, presiding judge, 5th Judicial Regional Trial Court, Branch 58, San Jose, Camarines Sur,
pitsado na Nobyembre 8, 2022, asin Mayo na pagrekomendar na piyansa para sa iyang temporaryong libertad. Ipinaaram kan pulisya sa nasabing akusado ang dahilan kan pag-aristan sa iya, asin ipinaliwanag ang sa iyang mga diretso sa lingwaing sa iyang naintindihan. Ang presentasyon na Municipal Police Station nagpapasalamat sa komunidad sa padagos na pagkatuunin na informasyon tanganing masugpo ang kriminalidad sa banawang kan presentasyon. Asin ang akusado sa presente na sa custodial facility kan na presentasyon mo MPS para sa magkakanigong disposisyon. Dagdag na balita sa lokal para sa Kakampi Network News dan sa Prado. Kakampi mo. Etrestado, ultimong barata, continuing registration kod Comelec, batapos na gunya na daw, detalles ni Loriana. Pinag-konfirmar ni Mrs. Imelda Nuevo, Comelec Officer 6 Cantanuan sa Jose Camarines Sur, na may ng extension ang patapuso ng continuing registration, ganyan na daw. Inantanawan doon ng mga pahayag kan sinabitang opisyal sa entrevista kang Kakampi News ka nakaaging aldaw. Susug sa pahayag kani, sagkod na sa nangunyan alas 5 ng pagkahapon, ang sinabit ng continuing registration kung saan pag-abot-subot ng alas 5, cut-off na sinda sa indang pag-rehistro. Alagi na pagpahayag kani na kung may mga kliyente pa man sinda na sa lagpas alas 5, asin niya ako naman sa saindang bisinidad, iyan sa indaman subot na i-akomodar sa kung matapos umaubos ang mga ini. Basado pa man sa pahayag kan sinabitang opisyal, ang naglalaong subot sinda, partikularmente sa Comelec San Jose Camsur, na dain naman magkakaigwapan ng pagkukuno-kuno ang sa inang opisina sa mga maparehistong ngunya na ultimong aldaw, yan huliman, kan halos naubos-ubos naman subot ninda ang mga magparehisto sa mga ginibunindang barangay satellite radio station, kung saan ang interong 29 barangay kan sinambit ng Banwaan, ang intero man subot nindang inabot dawa ng mga barangay sa poblasyon, intero man nindang nadumanan. Mientras tanto, kasumpay pa man kani sa aga Oktubre 1, masikan naman ang filing kan Certificate of Candidacy kan mga may planong magkarandidato sa maabot na Mayo 2025 midterm election, kung saan inian matapos man sa maabot na Oktubre 8, 2024, asin igwaning 8 aldaw na COC filing basado man sa calendar of activities kan Comelec. Dagdag na barata sa radio lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Nilo Riana Marinada. Kakamping Junior ang baratang tinaripon kikaliti sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotero. Thank you, Frank. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 6:24 oras yata kung dyan, isunod na mga baratang tinipon kan BBS FM sa Naga City kay Balanduman si Junel Coba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi Kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. And Waste Diversion Technology, iyo ang pigtututukan ngunyan kan Solid Waste Management Office sa laog kan Naga tangani man na ang mga basura na nakukulikta sa laog kan Naga ang liwat mapakinabangan sa paagi kan makina na yaon sa indang opisina sa laog ni na sanggatus na mga toniladang basura na sa indang nakukulikta 75 tonelada digdi ang sa indang pinagdadivert para liwat pakinabangan kaya igwaning kwarta sa basura. Uya si Engineer Jewel Martin kan SWMO. Waste Diversion Technology po. Gusto sabihin po, kung iguwa ka ng 100 tons, 75 tons kayan po, tigda-divert tagiraray. Ginagamit igwa po kaming planta, hindi lang sa atubang kang opisina, na naka-display na po si gabos na mga produkto ta. Ang purpose po kay ni i-reuse, i-reinvent, i-remanufacture po gabos na halit sa basura na pwede pang mapakinabangan. In that way po, madidelay ka ang pagdalagan kanin sa landfill. And at the same time po, natatabangan ta po sa livelihood at sa tuya po mga kahimanwa sa Naga. Going then, pwede pong hilingon anytime, big day, tangani po na ma-replicate. As in, ma-share pa po ini sa mga interesado sa barangay na ang basura po pala, bako man talagang basura pagabos. Na, sa basura po, tama sabi mo kasubago, sa basura po may korta. Sa basura po may pagkabuhay pa na pwedeng magamit po as a form of livelihood po kasi kumusta kairibangan ta po sa barangay na dahil managayong sinerte pero may pagkakataon na pwede po sindang digdi mag-asenso sa araw kaning mga ventures. Si Engineer Jewel Martin kan SWMO Naga ang mga basura na sa indang nakukulikta idinadivert asin ginigibong
fashion bag, school bag, asin na ini itinataw sa mga aki sa mga eskwela. Handa man ang SWMO na magtaunin training sa gustong makanood na ma-divert ang basura sa mga gamit tanganing igwanin dagdag nakita ang mga constituentes. Uya pa si Engineer Joel Martin kan SWMO. Iba na po, kita kayo, ini po, some example, ini po mga tarpaulin, ginigibot na po mga fashion bag, ginigibot na pong fashion bags, ginigibot na po mga school bag, magamit po ka mga aki sa pag-eskwela, na pinapanaomi man lang po nga ni, para lang ipahiling po, is okay. Na ang basura po, bako ba talagang basura pa? Pwede pang pakinabangan. Ang pagsasabi talang po, si interesado sa barangay na gustong makanood po, may planta po kami, may tahian kami, may matukdo po sa endakan si technology na pwede nilang gamitin later on. Sa dagdag na pagkabuhay po nila, ang kukuano lang po si mga waste material, titipuno, nihilingon sa pwede pa, tapos po gigibuhon ta into another material, another product na pwede pong pakinabangan kang gabus ng mga interesado. Si Engineer Joel Martin sa kampanya sin paghakot nin basura ang SWMO naggagastos nin 60 milyones pesos sa bilog na taon para sa naman sa sindang paghakot sa basura para maski guro-gurano digdi malinig ang siyudad Canaga kung magiging disiplinado man subuot ang mga residente sa kakaigwanin pagapunkan sa mga basura, pwede man ini nga maigamit sa ibang mga proyekto sa Naga ang 60 milyones pesos. Uli kaniya nangapudan si Martin nin pagtatarbangan para mada sa parte mismo kanda kampanya laban sa basura. Uya si Engineer Joel Martin. Imagine asa 60 million po ang gastos na per annum. Nakakos na pag-ayos kang basura na malinigan po ang Naga. So kung iyan po matatabangan kita kang gabus ng mga nagenyos, disiplina, ang 60 million po magagamit ka pa sa ibang bagay para po duman sa ikauuswag pa kan sa tuyang syudad. 10 million mix zero, 60 million. Si Engineer Joel Martin kan SWMO sa pakikipagulay kan programang Syudadano ni Station Manager Bibot Calya. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Shabu Queen sa kanaman na nadakop na naman sa bypass operation. Boyet Paderes sa detalye. Balik na naman sa Labukan Karsel si Loida na Tibiyad Cleope. Ang pigko-konsiderar na siya sa Bukwil pagkatapos na ining madakop sa ginibong bypass operation sa mismong harong kaini sa barangay San Agustin kanaman Camarines Sur kan nakaaging adlaw kung sa ilang kaparang plastic sa suay na may ilaw kan pagtutubulan siya mo an nakumpis karigi. Nangyari ang pagkakalakop kay Loida alauna ng pagkapon kat pabakalang kay droga po surveyor nakuha sa posisyon kay nang ginamit na mark managing droga si Loida balik-balik ka sa Labukan Karsel nas droga ang mga kaso kay ni kung kay ilinabansagan na siya bukuin kalaman kung ini nakakaluwa sa karsel, balik ka naman ini sa illegal na transaksyon. Ini sila nga tala naman ng kasong violation of RA 9165 kan mga autoridad. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan Bareta, World Rabies Awareness Day, ginibo sa laog kan Siyudad Canaga. Darrell Banyas sa detalye. Sa selebrasyon kan World Rabies Awareness Month kan nakaaging Sabado, pinahayag ni Dr. Marily Lingua, IC Canaga City Veterinary Office, na naktibidad iyo ang pagbakuna para sa mga tulong bulan ang edad pataas sa mga atama na hayop. Nagkaigwamanin pagkapon sa mga lalaking ikos asin ayam, alagad may bayad ini na 75 pesos. Importante subuot ang sinambit ng aktibidad na ngarig na ipagirumdum sa mga pet owners na maging responsable o rugna sa dakol ay nagapaabot ng reklamo dapit sa mga atik kan ayam asin iko sa mga tinampo asin sa ruman sa rason kan aksidente sa tinampo iyo ang mga nagbabaray-basay na mga ayam. Meron tanto basis sa statistics kan taon 2022 igwang 5 kaso kan human rabies taon 2023 igwang 2 asin ngayon na taon Mayo pang na-record na kaso kaini pag-araman na sobrang 200 na nasisiod na ayam na nagbabaray-basay sa syudad ni Naga. Kung ini dahil natabuskan may sadiri, ang mga ini isa sa ilaram sa Mercy Killing kan City Veterinary Office. Ang mga ayaman na may helang asin mayo ng paglaom na marahay, kay puhan ining ma-utilize. Ang mga prosesong ini legal,
asin susog sa nagdadanay na lane. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata, Gobernador Luigi Villafuerte pinasalamatan ka na angkas sa mainit na pag-welcome sa Camarines Sur. Boss Oka Isminda sa detalye. Ang pinasalamatan ni George Royeca, si Gobernador Luigi Villafuerte ning huli sa mainit na pag-resibi kay Nigdi sa probinsya ni Camarines Sur. An angkas sa nagkaigwanan ni MOA signing na maoperar igdi sa probinsya ni Camarines Sur. An dakulas mo tintabang sa mga taga Camarines Sur na magkaigwanin hanap buhay asin na sigurado ang mga benepisyo kan magiging miyembro kaini. Sana po lahat ng probinsya matutunan po kung paano maging innovative na katulad ni Governor Luigi Villafuerte and to make sure that we bring this technology down to the people that really need it. Maraming salamat po sa inyong lahat. Parte yan kanaging pahayag kan CEO kan angkas George Royeca. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Nakamping June, iyan ang mga barata. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi mo Network News. Channel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel, and mga pagkiribar dyan sa BBS FM, kansaydong mga bareta. Oras yato ko niya matugang. Alas 6:34 na po ni pag-aaga. Babalik tulos kami para sa mga huring bareta sa lado lokal. Bareta sa luwas ng Pilipinas, pati naman bareta ng sports. Digdi lang yan sa... Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Jugalas Lapas. Kakampi mo. Digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Yan tinawan doon kan sarong opisyal kan Land Transportation Office sa Bicol, sa ginibong pagpirma kan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur asin man kan angkas sa sarong memorandum of agreement para sa operasyon kan sinambit ng motor taxi digdi sa probinsya kan Camarines Sur kung saan napili ang probinsya na primerong lugar sa luwas kang Metro Manila na mag-operar ang sinambit ng serbisyo para sa mga commuters. Matandaan ka nagtanong na Sabado, pinirmahan ni Governor Luigi Villafuerte asin ka mga opisyal kang angkas ang sarong MOA para sa operasyon kan motor taxi digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Pinabando ni Governor Luigi Villafuerte na dakulang bagay ini. Inulita masiguro na ang seguridad kan mga pasayeros na nag-aprobinsar kan motorsiklo sa saydang pagbiyahe asin maparikasman ang serbisyo nin pagatod sa mga pasayeros. Matandaan sa mga konsumisyon kan Land Transportation Office ang mga parahabal-habal alagad tinatawa na sa ng konsiderasyon niluliman sa pangaipo ka mga pasayeros na may hatod sa ilang mga lugar lalo na kung bayo ng kayod umanang biyahe ang mga tri-mobile, asin man ang mga pampaserong bihikulo, arugan, jeepney. Ang bagong lane na Magna Carta of Filipino Seafarers o ang Republic Act No. 12021. Ang mabugtak ni mga seafarer welfare centers sa mga lugar kung saan kadakol ang mga seaman. Sabi ni Congressman El Rey Villafuerte na pamayumang ka National Unity Party. Apura kaya sinabi ni Congressman El Rey na asirarom ka nasambit ng bagong lay matawan mas na babagay na proteksyon ang mga babaeng seafarers laban sa diskriminasyon, harassment, bako makahustisya ang pagtrato asin na iba pang bakong batas na gibo
nasa indang na inkwentro, huliban kan sa indang pagkatao, sabi kan kongresista na may padrino ka na sa bit ng Republic Act 12021, ang mga seafarer welfare centers, bataw ng legal na tabang, training, recreational at iba pang serbisyo para sa mga seafarer na nagtatrabaho o naghahanap ng trabaho. Idineklara ni dating Presidente Fidel Valdez Ramos ang huring simana kan Setyembre kang kada taon bilang National Seafarers Day sa naroon kang Presidential Proclamation number 828 Series of 1996. Mientras tanto, tinawandong pa ni Congressman El Rey ang importansya kan sinambit ng bagong lay sa piligrong inatubang ka mga Filipino darakan na dahil pagkakasundo kan Israel as militanteng grupong Hamas sa Gaza Strip. Matandaan, dinakop kang Iranian government ang Portuguese vessel na MSC Aris na may lunad ng 4 na Pilipino sa Strait of Hormuz kan Abril. Kan Marso, inatake man kang rebelding Houthi ang sarong oil tanker na may lunad ng 23 na Pilipino asin sarong bulk carrier kan Mayo na may lunad man 13 Pilipino. Mientras tanto, sa pang bareta niya tungo niyan, bareta salado lokal paman na Giraray. Nagapabot man kan sa idang pakikinumamay ang federasyon kan Sangguniang Kabataan sa probinsya kan Camarines Sur sa day na papanahon na pagparam sa ibabaw kan kinaban kan SK Federation kan kanaban Camarines Sur. Katakod kayan sarong resolusyon ang hinaban kan Provincial Federation kan Sangguniang Kabataan sa probinsya para man na magpaabot nin pakikinumamay sa pamilya kang nagadaan na SK Federation President kan kanaman na Camarines Sur. Kasabay ka sa pagbisita sa Laway kani, nakapanaman sa resolusyon na mismong pirmahan asin na hinurot kan Federation President kan SK sa Camarines Sur na si Jas San Binaventura sa idang labi-labing pagpapaabot ng pagkinumamay asin simpatiya sa pamilya ni Joseph Adrian Herona kada kanaman Camarines Sur sa biglaan na magparam kani sa ibabaw kang kinaban na nagtataong pagbisto sa naging kontribusyon kani sa sektor kan mga homeless pati naman sa komunidad dyan sa Banwaan kan kanaman Camarines Sur. Apura kan silambit ng resolusyon na mismong pigtaw sa pamilya kada nagadaan na SK ang sa indaman na natipo na asistensya pinansyal ang itinao sa pamilya Herona kang kanaman Camarines Sur. Baretala sa luwas kan Pilipinas ngunyan. Kinonfirmar kang Hezbollah na nagadaan kang Israel Defense Forces ang sarunindang commander. Si Nabil Kao na commander kang Preventive Security Unit at si miyembro kang Central Council kang Hezbollah nagadaan sa piglansar na pananakyana kang Israel sa Shia area sa Beirut. Dagdag pa kang Hezbollah na si Kwaok parating nagatindir sa arena kan mga jihad asin na harani sa Mujahideen. Ibinugtak ang US na global terrorist si Kwaok kan Oktubre taon 2020 kung saan siya nagatindir asin nagrepresentar sa Hezbollah asin sa pangyaring nagtauning pagsaludo sa nagadaan na Hezbollah terrorist siriman ang Iranian Revolutionary Guards commanders na si Qasim Soleimani na nagadaan huliman sa drone strike kalitalikod na Enero taon 2020. Sa Baretang Sports, nagdugot na ang TNT Tropang Giga sa pagsikwat sa semifinals ticket matapos na magrisbak ang NLEX sa score na 109-91 sa Game 3 ng PBA Season 49 Governors Cup Quarterfinal Series sa Inari Center duman sa Antipolo City. Nagbangon ang Tropang Giga halos sa 1993 kadaugan sa Game 2 para gawin ang 2-1 kartada sa idang best of 5 showdown kang Road Warriors. Nagabada si import na Rondy Hollis Jefferson ng 27 puntos na may 18 asin na Tig 17 Marquez in Calvin Octana
Glenn Cabunti na sinsiri ng Batak kasusog sa pagkakasunod-sunod. Nalimitaran ni NLEX Import Diquan Jones sa 16 puntos, mientras tanto 12 Marcus Mann na naman si Robert Poli. Kakampi Network News. Network News. Yan na po mga balita sa unang tibiyanan sa Kakampi Network News kung pong September 30 taon 2024. O ito sa mga mahabol magparestro. Last day ngunyan, deadline kan Commission on Elections sa mga maparistro mga botante. Mapareactivate para po sa 2025 elections. Mga balita ng tibiyanan live sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Rinconada, 99.3 KM Kakampi Partido asidman sa 91.9 BBS FM sa Naga City asidman sa satuyang mga FB Live. Sa pangarang bilog na puwersa kan Kakampi Network News, haribang pulig sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City. E para ko si Ken Palma sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas, ang kung sa masunod yatong pagkatuling amin ng mga baretang simulcast sa mga Kakamping Radio asidman online. Mabalos! Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur.